18 anyos si Allison noon at batid niyang hindi bugsong kabataan kung hindi tawag ng tunay na pag-ibig ang nagbunsod sa kanya upang isuko ang pagkababae kay Mike Diaz. Ngunit nang mag-abroad ang binatang hindi nakapagpaalam sa kanya, nang maayos ay nagsimula niyang itinuring itong isang double crosser na kahit kailan hindi na dapat patawarin. Sa pagbabalik ng binata, pagkaraan ng 5 taon, ay dead malice ito sa kanya. Kasi hodang ito na ngayon ang chief ng departamento ng ospital na pinapasukan niya. Pero hanggang saan ang pagpapatay malisya niya? Gayong isang tingin pa lang nito sa kanya, ay tila gusto na niyang amining mahal pa rin niya ito. Malungkot na sumandal si Allison sa isang puno ng nyog at pinaraanan ng tingin ang buong paligid ng beach. Hapon na naman, gayunman marami pa rin ang mga picnickers na masayang naliligo. Ang ilan ay naghahagisan ng bola at ang iba naman ay naghahabulan sa dalampasigan. Masaya ang lahat maliban sa kanya. Ang mismong spot na ito, isang secluded area na malayo sa karamihan ay tinuring niyang isang sagradong lugar. Ang puno ng nyug, malaking tipak ng bato, at puting buhanginan ay naging saksi na minsan ay lumigaya siya. Pero ang naging katumbas noon ay mahabang kalungkutan. Naupo siya sa buhangin at sumandal sa puno ng nyug. Itinas niya mga tuhod, niyakap at pinatangang tumingin sa laod. Gusto niya umiyak pero hindi dapat. Dapat pa ba niyang iyakan ng lalaking nagdulot sa kanya ng gamundong pasakit sa buhay? Na kung bakit sa itinagal-tagal ng panahon ay nanatiling may pitak ito sa kanyang pusong hindi niya malimutan. Si Mike. Nang mawala ito sa buhay niya, nakilala niya si Dennis. Naging kasamahan niya ito sa private hospital sa Maynila na kapwa nila pinaglilingkuran. Nurse siya at ito ay isang medical technologist. Ang relasyon nila ni Dennis ay hindi rin umubra. Nagkaroon ng mabigat na dahilan upang kusa niyang layuan ito at ipas siyang umuwi sa San Mateo. At sa paglalayo nilang dalawa, naging matatag siya. Pero ang katatagang iyon ay hindi niya nagawang sa lalaki una niyang minahal. Hindi niya ito nagawang limutin sa pagdaraan ng mga taon. Lagi na tila ito aninong nakasunod sa kanya. They always said, first love never dies. At first love niya si Mike Diaz. Ang Diaz Estate ay nasa northern part ng Luzon, malapit sa dagat at sa Caraballo Mountains. Isa yung malawak na lupain at pag-aari ng isang Spanish descendant, isang sundalong Kastila na kabuntot ni Magellan noong madiskubri ang Pilipinas. During the Spanish time, si Miguel Diaz ay nakapag-asawa ng isang Pinay. Dito na nanirahan sa Pilipinas hanggang sa mamatay. Ang kabuhayang naiwan nito many years ago ay minana ng salin lahi. At kabilang narito ang forefather ni na Mike. Si Mike na dahil mula sa angkan ng mayayaman ay makakaya ang mag-aral abroad. Bunso sa dalawang magkapatid, si Rick ang panganay at isang doktor. May naging kaibigan siya sa Maynila, si Cathy, kasamahan niyang nurse. Nang ma-depress ito sa pag-ibig, siya ang umaliw dito habang ito ay nalulungkot. Minsan sinasama niya itong umuwi sa San Mateo at nakilala nito si Rick. They fell in love at ngayon ay married na ang mga to. Tumayo siya ng mapansing lumulubog ng araw. Pag-uwi ay naraanan niya sa labasan ng mga naghilerang kiosk, mga tindahan ng souvenirs at fruit stalls. Ang dating tutulog-tulog na bayan ng San Mateo ay maunlad na ngayon. Naging tourist attraction ito dahil sa kagandahan ng beach nito at pag-aari yun ni na Mike. Binilisan niya ang paglalakad, gusto madismaya dahil lahat na yata ng mga bagay na lugar na ito ay nakakapagpaalala sa kanya kay Mike. Sana hindi na lang siya umuwi sa probinsya. Sana tuluyan na siyang lumayo sa kanilang lugar. Sana ay nanatili na lang siya sa Maynila. Disin sana hindi na muling umantak ang sugat sa kanyang puso. Nakayukong kumakain ng almusal si Allison habang kaharap ang mga magulang. Nakikinig lang siya sa pag-uusap ng mga ito. Oy, hihintayin ka daw ni Doc Rick sa kanyang klinik. Anang ina niyang sila Green sa asawa, si Mang Lito. Saan kayo nagkita? Sagot nito. Sa palengke, naghahanap na raw ng maasim ang misis niyang si Cathy. Sumabad siya. Kamusta na raw ang friend ko, Nay? Nahihirapan daw sa paglilihi, sagot nito. Kaya tamad na tamad lumabas ng bahay. Hindi siya kumibo dahil lihim siyang nakokonsensya. Nang dahil lang sa isang kahapon inatiis niyang hindi dalawin ng kaibigan.
Baka sa minsan pagdalaw niya dito ay magkataong nandun din si Mike. Siya nga pala, patuloy ng kanyang ina. May darating daw na member ng ospital. Baka naman pwedeng lumipat ka na doon at nang mapalapit ka na rito sa atin ha, Lagring. Hindi pwede, sagot nito. Malapit na ako mag-retire at may dinugtong pa. Yang anak mo na lang ang sa ospital dahil hindi ako pwedeng umalis sa health center. Napasagot siya. Ayoko, Nay. Abay, bakit? Nagtatakang tanong nito. Trabaho nang lumalapit sa'yo, tinatanggihan mo pa. Mas gusto ko magtrabaho sa city kesa dito, katwiran niya. Sa provincial hospital. Kaya tinatanggihan mang offer ni Doc Rick. Hindi naman ho sa ganoon, sagot niya. Kaya lang mas gusto ko magtrabaho sa isang government agency. At anong pagkakaiba ng government sa private hospital? Iisa lang naman ang linya mo. Tumingin siya sa amang nakikinig lang. Tila punong-puno ng kuryosidad sa mga sinasagot niya. Nay, at bumaling siya sa ina. Sa government hospital ay mas magiging malawak ang experience ko. Ang mga nakakahalubilo ko'y people of all walks of life, rich and poor. Pero mas nakakarami ang mahihirap na katulad natin. Sa huling sinabi niya ay bahagyang pumiyok ang kanyang boses. Bakit? Ano ba sa palagay mo mga taga rito nagpapagamot sa ospital? At tumawang kanyang ina. Mga super rich? Hindi siya kumibo, sa halip ay tinuloy niya ang pagkain. May dahilan siya kung bakit bantulot niyang tanggapin ang trabaho sa ospital. Dahil pamilya ng mga Diaz ang nagmamay-ari. Hindi naman siya galit sa mga mayaman, lalo na kay Rick. Asawa nito ng best friend niyang si Cathy, and therefore ay kaibigan din niya. Kaya lang ayaw niyang makisalamuha sa mga mayayaman dahil baka lalong mapagkamalan siyang isang social climber. At higit sa lahat, si Mike ay bayaw ni Cathy. Naroon din bilang best man ng kapatid. Pero nagawa niyang iwasan ito dahil maraming tao. Nagkasya na lamang ito sa pagtingin-tingin sa kanya with contempt. Allison, anang nanay niya. Hindi ba't very keen ang competition ng nursing post sa mga government hospitals? Alam ko ho, mahinang sagot niya. Pero ang pag-a-apply ay swertehan lang. Wala tayong kilalang politician na maaaring mag-backup sa'yo. Tiwala siyang sumagot. Nay, magandang scholastic records at experience ko. Alam mo bang kalakaran ngayon? Ano ibig niyong sabihin? Tanong niya. Walang ligoy itong sumagot. Whom you know and not what you know. Sa kauna-unahang pagkakataon ni nagsalitang tatay niya. Lagring, hayaan mo ng anak mo. Let her spread her wings. Hindi ba tinayaan na natin siya noon? Umirap ito. Ang tagal niya nagtrabaho sa Maynila. Umayaw na siya sa pagkain. Nay, sakalit sa city ako makakapagtrabaho ay mas marami akong matatanggap na mga benefits. Malayo nga, pagdidiinan nito. Hindi siya kumibo dahil mas lalong hahaba ang diskusyon. Basta ayaw niya manatili sa San Mateo kaya pipilitin niya makakita ng trabaho sa city. I wish maintindihan kita kung bakit gusto mo na namang lumayo. Nagsimula na magsentimiento ang nanay niya. Noong nasa Maynila kay ang tagal mong hindi umuwi. Hindi pa kami dumalaw sa'yo, hindi na tayo magkikita. Iniisip ko pa nga noon na baka hindi mo na kami kilala ng tatay mo. At kung hindi pa siya nagkasakit, hindi ka uuwi. Lagring. Tumikim ang kanyang ama. Ang sabi ko, hayaan mo magpasya ang anak natin. Hayaang mag-isip muna kung anong talagang gusto niya sa buhay. Ano ba kasi ang talagang gusto mo ha, Allison? At masusi siyang pinagmasdan ng ina. At bakit kailangan mo pang lumayo? Maganda ang offer sa'yo ni Doc Rick. Umiwas siya sa tingin ng ina, hindi masabing katahimikan ang nasa isip ang hangad niya. Sa mga panahong ito, na kaya gusto niyang lumayo muli ay upang maiwasan ang mga alaalang nakikita niya sa paligid. Mga memorableng nakapagkit sa utak. Sa lahat ng dako at kahit pa nga sa kabila ng mga taong nagdaan. And she wished, hindi na lang siya umuwi. Nag-iisa siyang anak at kahit mahirap sila ay sunod ang kanyang layaw. Municipal clerk ang tatay niya at ang nanay niya ay midwife sa health center. Simple lang ang kanilang way of life pero kapag siya'y humiling ay binibigay agad. Hindi naman siya nagsisising pinanganak siyang walang gintong kutsara sa bibig. Maswerte nga siya at nagkaroon ng tatay na mabait, understanding at mahinahong magsalita. Ang nanay naman niya ay masalita at mahilig magbigay ng sermon. Sa madaling salita, mabunganga. Magkaiba ng mga ugali ang mga ito, pero itinuturing niyang ideal parents ang mga ito. Noon ay may mga pagkakataong nag-wish siya na sana'y naging isa siyang Ayala o Zobel. Ang mga taong tinatangala socially and financially. At ang wish na yon ay nag-ugat upang makapantay niya si Mike.
Anak mayaman ito at kung saan gusto mag-aral ay pwede, here and abroad. Noon ay apple of the eyes na si Mike ng mga opposite sex at siya si Allison ikabilang sa mga yon. Ang kahigitan lang niya sa lahat ay pinagukulan siya ng pansin ng lalaki. Sa murang edad, lihim siyang nakipag-steady dito hanggang sa humantong sila sa isang secluded area ng beach and they become one. Mga pangyayaring naganap 5 years ago, mga hungkag na taon ng kanyang buhay. But thanks to God, sa kabila ng heartaches and pain ay nagawa niyang makatapos sa pag-aaral. Maiba ko Allison, anang nanay niya ulit. Bilin daw ni Cathy, dalawin mo naman siya. Titingnan ko ho. Pati anod niyang sagot. Ba't titingnan mo pa? May lalakarin ho kasi ako. Saan ka pupunta? Sa city. At anong gagawin mo doon? Bago sumagot, sumulyap muna siya sa ama. At mula sa mga mata nito nakita niyang matinding concern. Although, hindi ito kumikibo, nakikiramdam lang pero handang umalalay sa kanya. Ano ang gagawin mo sa city? Ulit ng nanay niya. Napilitan siyang umamin. Magkikita ho kami ni Magnolia before lunch. Hindi ba at kasabay mo siyang kumuha ng nursing? Ganun nga ho, sabay tango. O asan siya nagtatrabaho ngayon? Hindi ho siya namasukan at bahagya siyang ngumiti. Instead, nagsusulat ng novel. Abay sayang, tumikim ang kanyang tatay. Lagring, hahaba na naman ang discussion yung mag-ina. Pwede bang igayak mo muna ang isusuot ko at maya-maya lang ay pupunta na ako kay Doc Rick. Aalis pala si Allison kaya sasamahan na lang kita. Mabuti pa nga, ipalalala mo tuloy ang aking medical certificate. Ikaw Allison, baling sa kanya ng ina. Anong oras ang alis mo? Tumayo siya't dinampot ang mga pinagkainan. Gumayak na ho kayo ng tatay at pagkatapos ko magligpit ay aalis na rin ako. Huwag mong kalilimutang ilak ang pinto. Oho. At dinala na niya sa lababo ang mga pinggan. Magtatagal ka ba kina Magnolia? Siguro ho. Ano yung hindi lumingon? Lagring, tila yamot ng kanyang ama. Tigilan mo na nga yung anak mo't may isip na yan. Nagpapaalala lang ako, sagot nito. Napapansin ko kasi sa batang yan ay laging wala sa sarili. Hindi niya akalaing pati mga kilos niya napapansin din ng kanyang nanay. Hindi nga lang siguro siya nito madiretsa. Pwedeng nag-aalangang magtanong. Isang katangiang hinahangaan din niya dito sa kabila ng pagiging mabunganga nito. Na ang kadiwaraan ay isang paraan ng pagpapaalala at pagmamahal. Inihatid niya sa gate ang mga magulang bago pinagpatuloy ang mga gawaing bahay. Nang matapos, gumuyak na siya upang makipagkita kay Magnolia. Naging kaibigan niya ito sa college at parehong nursing ang kursong kinuha nila. During that time, tumira siya sa boarding house na pag-aari ng mga magulang nito. Kahit sila nagkahiwalay ng maraming taon, ang friendship nila ay intact pa rin at naging iyakan niya ito sa balikat noong siya ay paiyakin ni Mike. Matamang pinagmasdan ni Allison ang paligid habang nag-aabang ng passenger jeep palabas na highway. Mula doon isasalin siya ulit sa ibang sasakyan upang makarating sa city. Kailan lang ay binuna niya sa isip na dito na siya mamamalagi sa piling ng mga magulang. Isang pa siya na hindi siya nagdalawang isip sa kagustuhang makalayo agad kay Dennis, ang lalaking kay dali niyang nalimot. Hindi lang si Dennis ang nakarelasyon niya pagkaraan ni Mike. Ang dami pero one at a time. Sinadya talaga niya yun upang makalimot. Ang malibang but never naman sila sa kama. Nakapagbilang siya ng nobyo dahil the moment na maramdaman niya higit pa sa kaya niyang ibigay ang gusto ng mga ito, agad siyang umaalis. Gusto niya ang sosyalan but never going to bed with men. Mula sa highway papasok sa baryo ay may magkasangang daan kaliwat kanan bago makarating sa beach. Sa bandang kanan ang naninirahan ay mga rich and well-to-do families. Yung can afford sumakay sa mga kotseng latest model, tumira sa magagandang bahay, mag-shopping kahit anong oras. At kapag nagdaos ng party, panay distinguished guest ang mga imbitado. At doon kabilang si Mike. Naroroon din ang ancestral home ng mga Diaz, ang lugar na minsan pinangarap din niyang tirahan upang makaagapay kay Mike. Sa bandang kaliwa ang naninirahan ay yung mga tinatawag na from hand to mouth existence. Poor, walang may pagmamalaking yaman at karunungan maliban sa pagiging masipag at matyaga sa paghahanap buhay. Dito rin sa lugar na ito ay halos mabibilang sa daliri ang masinop na bahay, concrete and permanent. Yari sa semento although may kaliitan. At dito sila nakahanay, ang bahay nila isang maliit na bungalow.
mula sa GSI as loan pero nakatirik sa maluwang na bakuran. Naliligid ito ng mga fruit trees. Sa bandang likuran ay may vegetable garden at sa harap ay mga ornamental plants. Malapit sa beach, halos nasa bungad lang at walking distance mula doon. During her childhood, kasamang tatay niya, naglalaro sila sa dalampasigan. Mula sa hindi kalayuan ay napapansin niyang dalawang passenger jeeps tila nag-uunahan sa pamumulot ng mga pasahero. Pinalampas niya mga yon dahil takot siya sa mga kaskaserong drivers. Naiinip ni siya sa paghihintay ng masasakyan nang walang ano-ano man, napansin niya isang kotseng paparating. Tinutumbok nito ang mismong kinatatayuan niya. Umatras siya at nang huminto ito ay sabay na nabuksan ang pinto. Hi Allison! Cathy! Natutawang sinalubong niyang kaibigan. Saan ka pupunta? Sa inyo? Anitong kinawit siya sa braso. Ayaw mo kasi akong dalawin. Busy dahilan niya. Lumingon ito sa driver. Mang Damaso, iwan niyo na ako at may pag-uusapan kami ni Allison. Paanong pag-uwi mo, iha? Maglalakad na lang ho ako, pero mainit ng araw. Okay lang ho, sa ilalim ng mga punong kahoy ako magdadaan. Magtatagal ka ba, iha? Mga medya ora ho. Napakislot si Allison sa huling narinig. Oh no, kalahating oras siyang madadelay. Baka mainip sa paghihintay si Magnolia. Hindi naman sa gusto niyang iwasan si Cathy. In fact, natutuwa siya sa pagkikita nila. Kaya lang ang friendship nila ay parang nagkaroon na ng gap. Sa palagay niya, kung noon ay friends sila ni Cathy, ngayon inaalangan na siyang ipagpatuloy yon. Parang hindi na dapat dahil nakapag-asawa ito ng isang Diaz. Rich, isang status na nakakapangilag pakisamahan. Allison, ano ba? At siniko siya nito. Ang layo yata ng iniisip mo. Namamasyal ka ba? Tanong niya. Sinadya talaga kita. Nagpakita siya ng kalamigan. Importante ba? Kung patutuloyin mo ko, malalaman mo talagang sadya ako sa'yo. Matagal bago siya sumagot. Hindi kaya alangan na sa'yo na tumapak sa ganitong lugar? Allison, nagtatakang tanong ni Cathy. What are you talking about? Naging prangka siya. Mayaman ka na. So that's it. Anitong tumawa ng malakas. Iniisip mo bang nagbago na ako? Ganun nga, pati anod niyang sagot. Hindi ako ganoon. At inakbayan siya nito sa balikat. Yayain mo naman ako sa loob ng bahay niyo. Sige, sagot niyang napipilitan. Kaya lang ipagpapasensyahan mo na at maliit. Pakaramdam naman niya ang kilos itong na may pagbabago. Wala siyang nakita. Nang makapasok sila sa loob ng bahay ay naupo ito sa simpleng sofa. Animoy nasa loob ng sariling pamamahay. Relax na relax. Gusto mo ng juice? Alok niya. Kahit ano, sagot nito at nagpalingalinga. Magandang pagkakaayos nitong bahay niyo. Maganda pa ba sa tirahan mo ngayon? Kitang-kita niya matinding pagtataka sa mukha nito. Tila naninibago sa tono ng kanyang pananalita. Tila may pagkasarkastiko. Hindi niya intensyong makapagsalita ng hindi maganda. Pero basta family member ng mga Diaz ang nakita niya, pakaramdam niya ay animo rewind ng tape ang mga alaala. Nagpapagunita ng pagiging mahirap niya. Sandali, tumalikod siya at nagtuloy sa kusina. Mula sa pitsela nagsalin siya sa 2 baso ng cold juice at muling nagbalik sa sala. Tinabihan niya ang kaibigan. Nalibot ka? Sumimsim nito ang juice bago sumagot. Allison, medyo weird ka yata ngayon. Hindi ka naman dating ganyan Magkaiba na kasi ang kalagayan natin ngayon. Prangkang sagot niya. Kabilang ka na sa high society. Naman? Umirap to. Don't tell me na yan ang dahilan kaya lumalayo ka sa akin. Umami siya. That's correct. But why Allison? Magkaiba na ang kalagayan natin. At lumagok siya ng juice. Ang mahirap, kapwa mahirap. Mayaman ka na ngayon kaya ang dapat mong maging kaibigan ay mayaman din. Titig na titig ito sa kanya. Kailan ka pa nagkaganyan? Namulat lang ako sa katotohanan. You're being sarcastic. Just merely stating the fact. At nilaro-laro niya ang baso. Dahil na rin sa naging karanasan ko. Care to tell me about it? Ang matinding concern ay kitang-kita niya sa mga mata nito. Ito pa rin ang dati niyang kaibigan, understanding. Naging kasama niya sa ospital, sa boarding house, at wala silang sikreto sa bawat isa. In other words, best of friends sila. Pero ngayon hindi na siya pwedeng mag-confide dito dahil ang taong naging problema niya ay bayaw nito, si Mike. Dahan-dahan siyang yumuko. I'd rather not talk about him. So lalaki ang dahilan kaya ka nagkakaganyan. Ani Cathy. Yes. Si Dennis? No. Kilala ko ba siya? Hindi siya makasagot at kahit gusto makabalita tungkol kay Mike ay hindi niya magawa. Mahirap na.
Alright, Ani Cathy. Kung ayaw mo sabihin, okay lang. Pero kapag handa ka na, just call me. Ngumiti siya at iniba ang usapan. Sabi mo kanina may sadya ka sa akin. Ano ba yon? It's about the nursing post. Oh no, not again. Aniya habang umiling. Ayoko. But why? Personal reason. At tumingin siya dito. Inuutusan ka ba ni Rick? Of course not. Anitong umiling. Nasa ospital ako kaninang dumating ang mga parents mo. Reluctant ka raw na tanggapin ang offer ni Rick. Ano ang sabi ng nanay ko? Bantulot niyang tanong. Knowing her mother ay baka nasabi nitong nag-a-apply siya sa iba. Nakakahiya kay Rick. Sabi ng nanay mo tila nawiwili kang magbakasyon kaya saka na muna raw ang trabaho. Ganun lang ang sabi niya, paniniyak pa niya. Yun lang ang narinig ko at masusi siyang pinagmasdan. Allison, alam mong reliable person ako. Pwedeng magtago ng sikreto. Kaya kung ano man ang gumugulo sa isip mo, nandito pa rin ako bilang kaibigan. No, at bigla siyang tumayo. Nung ako'y nalulungkot ay tinulungan mo, patuloy ni Cathy. Pinagbakasyon mo ko dito hanggang makilala ko si Rick. And through you, natagpuan kong tunay na happiness. Ngayon sakalit may magagawa ako upang maging happy ka rin ay sabihin mo lang. Hindi siya kumibo. Lumapit siya sa tabi ng bintana at malungkot na tumanaw sa labas. Malalim ang sugat na nakatimo sa kanyang dibdib at walang sino man ang makakatulong sa kanya upang mapawi ang sakit maliban sa matuto siyang limuymot. Allison, hinawakan siya ni Cathy sa balikat. Nanghihinayang ako sa talino mo. At kung sakalit makapag-isip-isip ka, the offer still stands. Dahan-dahan siyang humarap dito. Marami kang hindi nalalaman kung bakit ayoko manatili dito sa San Mateo. But why? This place is like paradise. Nung una yan din ang palagi ko, aniya, gumaralgal ang boses. Pero hindi na ngayon, dahil taga rito rin ang lalaking gusto mong iwasan, tanong nito. Who is he? Gustong gusto na niyang magtapat dito, kaya lang hindi na panahon. Masakit pang alaala ni Mike at kung ngayon, babanggitin yon, ay baka siya mapaiyak. At pili niyang pinasigla ang pagsasalita. Friend, ngayon lang tayo nagkita. So forget na muna ang problema. Sana nga, tumingin ito sa orasan. Kaya lang ay malakad ka yata. As a matter of fact, yes, inakbayan niya ito. Balitay ko you're on the family way. Oh yes, masayang sagot nito. At mang ito'y Boy at Tiesos ang pangalan. Teya naman kapag girl. Ikaw talaga, anang tumawa. Hanggang ngayon, mahilig ka pa rin sa Greek mythology. Dahil si Grace kami, nag-honeymoon ni Greg at may binulong to sa kanya. Doon nga kami nakabuo ng baby. May inggit siyang nadama. Kung nagbungang panginiig nila noon ni Mike, may anak na rin sana siya. A little bundle of joy. Na ipinanganak out of wedlock. Pilit siyang ngumiti. May bala ka pa bang mamasukan kapag kapanganak mo? Ayaw na ni Rick pero kung gusto ko raw ay ako masusunod. Asawa ng super rich, magtatrabaho? Hindi naman, anito. But being a nurse is a very rewarding and gratifying job. Paano kung pamiliin ka ni Rick? Ang bilis nitong sumagot. Siyempre, pamilya ko ng priority. Kitang-kita niyang kaligayahan sa mukha nito. How about your mother-in-law? Super bait, nagmamalaking sagot nito. Si Mike naman, kumabog ang dibdib niya. Mike, yung bayaw ko? At tumawa to. Babait siya. Ang pintas ko lang, hindi yata marunong magseryos sa babae. Lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya. Yes, totoo ang narinig niya tungkol kay Mike dahil kung marunong ito, ang nangyari sa kanila noon hindi to basta-basta babaliwalain. Sa bagay, sino nga ba siya sa buhay nito? At lihim siyang nagpapasalamat dahil ang pangumutla niya ay hindi napansin na kaibigan. Nagpatuloy ito sa pagbabalita tungkol kay Mike at nawang kaalam-alam. Sa pangalan pa lang itong marinig niya ay sumisik doon ng kanyang dibdib. Paano na lang kung makaharapan niya to? Wala siya rito ngayon, patuloy ni Cathy. Sa Maynila siya nagstay. Lakas loob niya magtanong, madalas ba siyang umuwi? Minsan lang. Nung ikinasal kami ni Rick, inakbayan siya nito. O paano, aalis na ako't nang hindi ka na masyadong malate sa lakad mo. Thanks sa pagdala mo ha, Cathy. Magkasabay silang lumabas ng bahay. Sa susunod, I'll do the same. Kailan, bahagya siyang ngumiti. Basta bigla na lang akong darating. Promise, tumango siya. Loka, kailan mo ako nasubukang sumira sa usapan? Lumabas sila ng gate. Kung wala nga lang ako appointment, ay hatid pa kita sa pag-uwi. Paibang sumagot ito.
Allison, about the offer. Will you consider it? Pilit na pilit ang pagtango niya. I'll think about it. Gusto ko kasi mamalagi ka na rin dito sa San Mateo. In that way, palagi na tayong magkikita. May asawa ka na, no? Ingus niya. Hindi na tayo pwede maglakwatsa tulad noong magkasama pa tayo sa Maynila. At kung hindi lang nagmamartir sa lalaking ayaw mo sabihin kung sino, pilang tingin ito sa kanya. Paglalapitin ko kayo ni Mike, he's a nice guy and I'm sure. Hey Allison, are you alright? Ba't ka namumutla? Ang bilis niya sumagot. Matindi kasi ang sikat ng araw, nakakahilo. Are you sure? Ramdam na ramdam niyang pagdududa sa tinig ng kaibigan. Well, para kasi hindi na ako sanay sa hanging amihan. Nakakapanibago. Minsan malamig at minsan mainit. Ganun nga at bahagya siyang tumawa. Malapit na kasi ang Pasko. At first time ko magpapasko rito sa San Mateo. Ani Cathy, and I'm sure it will be different dahil may bago na akong pamilya. Good for you. At bigla siyang natigilan. Kumulit ang noon niya nang makitang isang sasakyan ang papalapit mula sa kanilang kinatatayuan. May susumdo ba sa iba sa'yo? Wala, pero kilala kong kotse. Sasagot pa sana siya nang maya-maya huminto ang sasakyan sa tabi nila. Dahan-dahang bumaba ang salaming tinted at nagtama ang paningin nila ni Mike.